Sa mga nagdaang chapters po, chapter 1 hanggang 3, ito po ay naglalaman ng mga katotohanan na ibinibigay ni Pablo una doon sa mga kapatid doon sa Roma, mga mananampalataya doon, na ang lahat ng tao at lahat ng tao ay sumuway sa Diyos. Kaya nga sabi sa Romans 3:23, for all have sinned. At dahil lahat tayo ay sumuway, karapat-dapat tayong maparusahan. Kailangan natin ng tagapagligtas. Kasi kung walang magliligtas sa atin, isa lang ang ating patutunguhan. Ito ay ang pagtanggap ng poot ng Diyos o ng kaparusahan, bunga ng ating mga kasalanan. At gayon din, sa mga nagdaang chapter, sinasabi ni Paul kung paano magiging maayos ang ating relasyon sa Diyos. How can we be right with God? Sabi ni Pablo sa mga nagdaang kabanata, hindi ito sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan. Hindi. Gayon din, hindi ito ibinibigay sa mga Hudyo lang, hindi sa mga Israelita lang. At gayon din, lalo't hindi ito makakamtan sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Hindi magiging maayos ang relasyon natin sa Panginoon kung susundin natin ang kautusan. Ito ay pagpapaalala lang o ipagpapakita ng Diyos na kung gaano ka makasalanan ng tao. Para makakamtan ang pagiging maayos ng ating relasyon sa Panginoon, hindi sa pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya lamang sa ating Panginoong Hesus. At itong pagkakaroon ng kalayaan upang maging maayos ang relasyon sa Diyos ay hindi po siya exclusive sa Israelites. Hindi sa mga Hudyo lamang, kundi sa lahat ng mga tao. Okay? Sa sulat po kasi, dalawang lahi lang ang binabanggit, Hudyo at Hentil. Alam naman po natin, pag sinabing Hudyo, ito yung lahi ng Israel. And Hentil, the rest of the world ay Hentil. So, ito po ay hindi exclusive sa mga Hudyo. Bagamat, they are God's chosen people. They are the apple of the eye of the Lord. Pero, sa taas ng tingin nila sa sarili nila, na-overlook na nila kung ano yung dapat. Hindi makakamtan sa pamamagitan ng mabubuting gawa. No. Ito'y makakamtan lamang dahil sa biyaya ng Diyos. It is by grace of God alone. If we have faith in Jesus Christ alone, matatanggap po natin yung kaligtasan, yung biyaya. Hindi dahil kung anong ginagawa natin o anong kaya natin gawin. Ulitin ko po, nakakamtan lamang yon dahil sa biyaya ng Panginoon. At yun po ang bibigyan diin natin sa chapter 4 na ito, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Ngayon po, sabi ko nga po kanina, sa atin po nga pag-aaral ng aklat ng Roma, sa sulat ni Paul sa mga Roman, mga church in Rome, no? Ito po ay binubuo ng hindi lamang po siya mga Hudyo. Actually, ang church po sa Rome ay binubuo ng mga Hudyo at mga Hentil. Okay? Kaya lang, syempre, hindi po talaga maiwasan na yung mga Hudyo ay medyo mataas ang tingin nila sa kanilang sarili at mababa naman ang tingin nila sa mga kapatiran ng mga Hentil. Andyan din yung gusto nila na yung mga kapatid na Hentil ay dapat magpatuli rin. Mamaya, pag-uusapan po natin regarding sa pagtutuli. Kasi nung time na yon, ang mga tuli lang po ay mga Israelites. Ang mga Hentil o ang mga people outside Israel ay hindi po tinutuli. Dahil ito po ay covenant ng Diyos kay Abraham. Okay? Ngayon po, sabi ko nga kanina, ang mga napag-aralan at napag-usapan na sa first few chapters ng Romans ay patungkol sa pagiging makasalanan ng tao. At karapat-dapat parusahan ng tao dahil sa kanyang kasalanan. Pero dahil nga po, mahal po tayo ng Diyos. Ito po yung madalas nalilimutan ng maraming nagtuturo. No?
Sinishare mo na sinishare, mabuti ang Diyos, mahal ng Diyos ang tao. Pero huwag natin kakalimutan sa pag-share natin ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa tao, kaakibat po niyan yung kanyang holiness. Yung kanyang kabanalan. And He is a just God. Yung kasalanan po natin, oo, mahal niya tayo, pero hindi pwede overlook yan. May penalty. May kabayaran. Pero out of the goodness of His heart, sa pagmamahal po ng Diyos sa atin, hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili. Wala tayong magagawa to earn salvation. Alam mo, kahit na magpakabait ka, magpakabait ng todo, sunduin mo man ng lahat ng utos, you will not earn the right para makarating sa pingin ng Panginoon. Kaya anong ginawa ng Diyos? Siya na nagawa ng solusyon. Ibinigay niya ang kanyang anak. Di ba sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believes in Him will not perish but will have everlasting life." So ang ginawa ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang anak at ang anak niya naging pambayad sa kasalanan nating lahat. Why not ako nalang magbayad ng kasalanan ko at kasalanan ng mga anak ko? Hindi ako katanggap-tanggap sa Diyos dahil ako'y makasalanan. Same with each and every one of us. Lahat po tayo, wala sa atin ang katanggap-tanggap sa Diyos. Tanging si Jesus Christ lamang po ang sacrifice na tinanggap ng Ama. And it was enough. Sapat yung ginawa ni Christ for the rest of humanity. Kaya kung ikaw na taong makasalanan, alam mo, you are destined for damnation. Kaparusahan ang dapat mong danasin. Pero nalaman mo na may Diyos na nagmahal sa iyo. Nalaman mo may Diyos na nagbayad ng iyong kasalanan. Ano kailangan mong gawin? Paulit-ulit po sa Biblia, ang sinasabi po ay, kailangan ay pananampalataya lamang sa Panginoong Jesus lamang. Ito'y makakamtan dahil sa biyaya lamang. Ibig sabihin, yung mga ginagawa kong mabuti, walang saysay. Actually, yung ating paggawa ng mabuti without faith in Christ ay parang maruming basahan, sabi ni Isaiah. Kailan nagkakaroon ng bearing yung paggawa natin ng mabuti? Yung paggawa natin ng mabuti, dapat yan ay bunga ng pagkaroon mo ng relationship o tunay na pananampalataya sa Panginoon. Magbubunga sa buhay mo ang presensya ng banal na Espiritu, doon mo ginagawa yung mabubuting bagay. Pero yung gagawa ka ng mabuti, kasi gusto mo makarating sa langit, walang patutunguhan. Hindi ka makakarating sa langit dahil nagpapakabait ka. Isa lang ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi ng banal na kasulatan, pananampalataya lamang sa kanyang anak. Kailan papasok paggawa ng mabuti? Pag na-establish na po, pag nagkaroon ka na ng relasyon sa Diyos, doon ka gumagawa na ng mabuti. Okay? Ang isang tao nanalig kay Kristo, pinananahanan ng banal na Espiritu, at nakikita, nahahalata sa buhay niya na siya ay binago na ni Kristo. Meron ng transformation sa buhay. Dapat ba malaking transformation, malaking pagbabago-bago? Hindi. Pwede sobrang liit na pagbabago, bawat araw, bawat linggo, bawat buwan, pero may pagbabago. Ang Diyos ang magbabago sa iyo. Hindi natin kaya, kasi hindi talaga natin kaya. Sa kapangyarihan lamang po ng banal na Espiritu na magbabago ang isang tao. Okay? Ngayon po, ang title po ng ating lesson, ng ating preaching ay The Example of Abraham's Faith in God. Itatouch po dito ni Paul yung pananampalataya o pinagdaanan ni Abraham, paano siya naging matuwid sa harapan ng Diyos. Bakit critical ito? Bakit ito crucial? Alam niyo bakit? Dahil si Abraham po ay gano'n na lang ang pagkilala ng mga kausap niya kung sino si Abraham. Okay? Next.
Verse 1. Yung ibang verses po, medyo mabilis ko lang pong dadaanan. Pero yung iba, bibigyan po natin ng emphasis. Okay? Tungkol kay Abraham na ating ninuno, ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mabubuting gawa niya, may pagmamalaki sana siya. Ngunit, wala siyang may pagmamalaki sa paningin ng Diyos. Si Abraham po, na kinikilala ng lahat ng Israelita, pinaliliwanag ni Paul, na si Abraham ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi dahil sa kung ano yung mga ginawa niya. Ano yung karanasan niya tungkol sa bagay na ito? Hindi siya pinawalang sala dahil sa kung anong ginawa niya. Kasi alam niyo po mga kapatid, kung ang pagpapawalang sala sa atin, o kung yung pagbibigay sa atin ng kapatawaran, o pagbibigay sa atin ng kalayaang makarating sa langit, ay dahil sa ating mga ginawa, alam niyo bunga nun? Pagmamalaki. Magiging proud ka. Magkita-kita tayo sa langit. Uy, alam mo ba? Julius, nandito ka rin pala. Nandito tayo. Naalala ko noon, nagpatayo ako ng chapel, nag-donate ako ng sandamukal sa church. Nagpakain ako ng maraming bata. Namigay ako ng ganito, ng ganyan. Tsaka kahit inaaway ako pa nagsosorry. Kaya ako nandito sa langit ngayon. Kaya ako naging right with God. Kung ganun po ang istorya, nagmamalaki tayo sa kung ano ginawa natin. Tama? Pero hindi. Ang ating pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay dahil sa kung sino siya. Papakabay ka, susundin mo isang utos, labagin mo yung isa, wala na. Zero ka na. Wala tayong magagawa. Dahil lamang po sa biyaya ng Panginoon, magiging posible. Kaya itong karanasan ni Abraham, yung buhay po kasi ni Abraham, kung familiar po kayo na binasa niyo yung kanyang buhay sa Genesis, sa chapter 12 po, wala. Sa chapter 12 po, tinawag ng Diyos si Abraham, lumabas ka ng iyong bayan, iwanan mo ang iyong sambahayan. Pumunta ka doon sa lugar na ituturo ko sa'yo. Anong lugar yun? Yun yung promised land. Yung Kanaan. Doon siya pinapupunta ng Diyos kasi may plano ang Diyos sa buhay ni Abraham. God will start a nation through Abraham. O, nangyari sa chapter 12, lumabas si Abraham, iniwan niya yung kanyang sambahayan, yung bahay mismo, iniwan niya, kasama, yung tatay niya, kasama niya siyempre asawa niya, at yung kanyang mga alipin, at yung kanyang kayamanan. Pagdating ng chapter 15, kasi mahaba po yan, no? Hindi ko na isa-isa. Pagdating ng chapter 15, meron siyang pangitain. Tinawag siya ng Panginoon. Pagpapalain kita, sabi ng Diyos kay Abraham. Lord, para namang walang sa-isa yung pagpapalang tatanggapin ko mula sa inyo eh. Wala akong anak. Sino magiging anak ko? By the way, ang rightful heir o yung tatanggap ng kayamanan po ng pag walang anak, yung kumbaga sa yung head na servant. Okay? Kumbaga sa panahon natin, mayordoma. Sabi niya si Eliezer lang ang tatanggap ng lahat ng mayroon ako. Wala akong anak, Lord eh. Sabi ng Panginoon, lumabas ka. Tignan mo ang langit. Nakita mo yung mga bituin na yan? Ganyan, magiging karami ang iyong lahi. Anong naging response ni Abraham? Sumagot ba siya ng Lord, hindi nga totoo? Hindi! Naniwala siya sa pangako ng Diyos na bagamat, tanda-tandaan niya na. Yung asawa niya, bahog. Paano kami mag-i-start ng pamilya? Paano magiging ganyan karami mga anak ko? Hindi, walang ganun. Nung sinabi ng Diyos na ganyan, magiging kasing dami ng bituin sa langit ng iyong lahi. Anong sinabi ng banal na kasulatan sa 15:6? Naniwala, sumampalataya si Abraham sa Diyos. Naniwala siya sa sinabi ni Yahweh. Kaya ano nagsabi dito sa 6? Dahil dito, siya ay tinuring na matuwid. Because he believed, it was counted to him as righteousness. O, kailan pumapasok yung pagtutuli? Naging matuwid na siya. Di ba? Nanampalataya na siya sa Diyos at sinabi doon sa Bible na dahil sa kanyang pananampalataya, itinuring siyang matuwid. Sa chapter 17 naman po, nagbigay ng covenant ang Diyos, especially for the people of Israel. Ano yun? Pagtutuli. Ang sabi niya kay Abraham, bilang ito isang covenant natin.
na ang lahat ng lalaki sa iyong sambahayan, pati ang mga alipin, ay tutuliin. At ang lahat ng isisilang sa ikawalong araw ay tutuliin. So ito'y covenant. Kumbaga sa seal ng kanyang covenant kay Abraham. Kaya po, nung time na yon, ang mga tuli lang talaga ay ang mga Israelita. Dahil ito'y covenant ng Diyos kay Abraham. Tingnan yung senaryo, no? Nauna siya, tinawag siya ng Diyos, lumabas ka dyan sa iyong bayan. Sa 15, naniwala siya sa pangako ng Diyos. Bagamat matanda na siya, baog ang asawa niya, na magkakaroon sila ng maraming anak. Naniwala siya, kaya siya naging matuwid sa harapan ng Diyos. Yung 17, covenant ng Diyos na ang lahat ng kalalakihan sa iyong bahay ay tutuloy. At hanggang sa mga sumusunod na generations, lahat ng lalaking isisilang on the 8th day ay tutuliin. Okay. So dito, sinosolidify ni Paul yung kanyang argument na si Abraham. Kasi sa mga previous chapters, pinupush na niya na talagang hindi naman sa kung anong pwede mong gawin, makakamtan mo ang kaligtasan. Hindi sa kung anong pwede mong gawin, makakamtan mo, magiging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Kaya pumunta na siya, ang appeal niya na ngayon, look at Abraham. Okay? Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay tinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Yun sa verse 3. Okay? So, malinaw po. Hindi po nagkokontra ang Bible sa kanyang sarili. Ang salita po ng Diyos are in harmony. Genesis to Revelation. Si Abraham ay naging matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi kabayaran. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. So, nagbigay ulit ng example si Paul. Kaya naman, sabi niya dito sa verse 6, kaya tinawag ni David na mapalad ang taong itinuturing na matuwid. Matuwid ng Diyos hindi dahil sa sarili nitong nagagawa. Sabi niya, mapalad ang mga taong pinatawad na sa kasalanan at pinatawad na rin sa kanyang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi na pagbabayari ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Alam niyo yung kasalanan ni David, di ba? Adultery and murder. Nagkasala po siya, inangkin niya yung asawa ng iba, si Bathsheba. At yung asawa ni Bathsheba, pinadala niya sa digmaan upang mapatay. Kasi gustong-gusto niya maangkin, masolo. Maging asawa itong si Bathsheba. Hindi ito kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Yung ginawa na yun ni David ay malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. And yet, sinulat niya sa chapter 32 ng Psalms na napakapalad niya kasi nakamtan niya yung kapatawaran ng Diyos. Hindi lang si David, pati po tayo, nakamtan natin ang kapatawaran dahil nanampalataya tayo sa Panginoon. Ang sabi, hindi na po muling aalalahanin ng Diyos yung ating mga kasalanan. Tayong mga tao, inaalala natin yung mga kasalanan na gawa sa atin. Pero ang Panginoon hindi. Yung record mo, burado na yan. I will remember your sins no more. Okay? So ito, isang halimbawa rin ni Paul, pero ang kanyang pagdidiin talaga, yung buhay ni Abraham. Yung kinote niya si David dahil sa kabila ng kasalanan niya, nagsisi siya, humingi siya ng tawad sa Panginoon at nagpatuloy to be the best human king Israel ever had. Si David po ang naging pinakadakilang hari ng Israel. Of course, siyempre, ibang Panginoong Yesus. Pero yung human king, si David. Okay? Ang pagpapalang ito kaya, sa verse 9, ang pagpapalang ito kaya ay para lamang sa mga tuli? Hindi. Ito'y para rin sa mga hindi tuli. Sinasabi natin, batay sa kasulatan na itinuturing na matuwid ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Kailan iyon nangyari? Bago ba siya tinuli o pagkatapos? Di ba sabi ko nga po kanina, nanampalataya muna siya, tsaka palang nagbigay ng covenant ang Diyos na
tutuliin ng mga kalalakihan sa kanyang bahay. Okay? Kailan nangyari yun? Bago siya tinuli o pagkatapos? Bago siya tinuli at hindi pagkatapos. Tinuli siya bilang tanda na siya itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya niya noong hindi pa siya tuli. Kaya't naging ama siya ng lahat ng sumasampalataya sa Diyos. Kaya nga po ang title ni Abraham, the Father of Faith. Siya ang ama ng lahat ng sumasampalataya sa Diyos. Sila'y pinawalang sala rin kahit hindi sila tuli. Talking about the Gentiles, talking about those people outside Israel. Nagsumampalataya kahit hindi po sila tuli physically, pero nanampalataya sila, itinuring pa rin silang matuwid ng Diyos. So, yung kanya pong pagiging matuwid sa harapan ng Diyos, hindi po naman requirement yung pagiging tuli. No? Lagi po natin ilalagay, nasa dulo yung pagtutuli. Yung covenant na dapat matuli ang lahat, no. Nauna po yung pananampalataya niya at siya'y naging matapat sa harapan ng Diyos. Tsaka pumasok yung covenant na magpapatuli ang mga kalalakihan. So, it's not a necessity para makamtan yung kaligtasan para sa mga Israelita. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi na mamanahin nila ang buong mundo. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil sa siya ay itinuturing na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung ang pangako ay pinagkaloob lamang sa mga sumusunod sa kautusan, walang saysay ang pananampalataya ng tao at walang kabuluhan ang pangako ng Diyos. Ang kautusan ay may kalakip na puot ng Diyos para sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Kaya po, alam nyo, kanina binigay ang kautusan sa mga Israelita. Kaya alam to, actually, disadvantage sa kanila to kasi alam nila yung kautusan. Tapos nagkasala sila, lumalabag sila, kaya may pananagutan sila na pagbabayad ng kasalanan sa mga paglabag nila sa mga kautusan na ito. Kaya nga, sa pananampalataya nakabatay ang pangako upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham, sapagkat siya ang ama nating lahat. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito'y may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang sinampalatayanan. Ang Diyos na nagbibigay buhay sa mga patay at lumilikha sa mga bagay na hindi pa nalilikha. Yun po ang kapangyarihan ng Diyos. Siguro po kung naaalala ninyo yung hiningi ng Diyos kay Abraham na ialay niya ang kanyang anak sa chapter 22 ng Genesis. Biruin ninyo, no, napakatandahan na ni Abraham at ni Sarah nung naging anak nila si Isaac. Tagal nilang naghintay. Tapos dumating yung time na sinubok ng Diyos si Abraham. Sabi, Abraham, ialay mo sa akin ang iyong anak. Yung term na yun, alam na po ni Abraham, papatayin niya yung kanyang anak in offering sa Diyos. So nakarating sila doon sa bundok kung saan yung altar na kanyang tinayo na yung table, kung saan niya papatayin, susunugin yung kanyang anak bilang handog sa Diyos. Nananampalataya po siya. Alam niyo pananampalataya niya noon? Walang sinabi sa Genesis, pero sinabi yon sa Hebrews. Dahil nananampalataya si Abraham sa Diyos na kayang buhayin ang mga patay. Kaya, sobrang noon, alam mo yon, ang tagal mo. Hindi ko alam dito kung may nakaranas sa inyo na ang tagal nyo naghihintay ng anak. Tapos yung anak na ibinigay sa inyo, hihingin lang upang patayin mo. Yung hirap ng kalooban ni Abraham, 3 days po silang nagta-travel papunta doon sa bundok na yon. Anong hirap ng kalooban niya? Pero andun yung kanyang faith. Nagpatuloy yung kanyang pananampalataya. Alam niya ang kapangyarihan ng Diyos na kayang buhayin yung kanyang anak na papatay niya para sa Panginoon. Kasi hindi naman siya nag-respond, Lord, ang tagal kong hinintay itong anak ko, tapos sasabihin mo kayo, papatayin ko para sa iyo. Wala. Dahil sa kanyang pananampalataya. Ganon yung pananalig ni Abraham sa Panginoon. Ganon yung pagkilala ni Abraham sa Panginoon. Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa.
Ayon sa sinabi sa kanya, sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya kahit ugod-ugod na siya. Palibhasa, 100 taon na siya noon. At ang kanya namang asawa ay baog. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, siya'y tumibay, o lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri sa Diyos. No? Isipin mo, sa panahon kaya natin, wow, 100 years old, nakabuntis! Perfect po ang plano ng Panginoon sa buhay ni Abraham. Abraham, kay Isaac, kay Jacob, perfect po ang plano ng Diyos. Si Sarah, ilang pong taon na silang mag-asawa, baog! Pero nagkaanak at that age. Kasi po yun, nangyari yun, may kapahintulutan ng Diyos na si Sarah sa kabila ng kanyang pagiging baog ay mabuntis pa rin. Pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na para sa Kanya, walang mahirap at walang imposible. Lumakas pa lalo. Lalo pa yung napapurihan ni Abraham ang Diyos sa kanyang buhay, kahit sa kanyang pananampalataya. Lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Kaya't dahil sa kanyang pananampalataya, siya'y itinuring ng Diyos bilang isang tao matuwid. Ang salitang itinuring na matuwid ay hindi lamang para sa Kanya, kundi para sa atin din naman. So sabi ni Paul sa mga taga-Roma, yung pagtawag ng Diyos kay Abraham na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya, applicable din sa inyo ito kung kayo ay mananampalataya. At sa atin din sa panahon na ito kung tayo ay mananampalataya. We will be righteous sa harapan ng Diyos. Sino magde-declare? Yung pastor ba? Yung elder ba? Hindi. Ang Diyos. Ay sa sinasabi ng banal na kasulatan, dahil sa iyong pananampalataya, you are righteous in the sight of God. Hindi kung sino ka, anong merit mo, anong nagawa mo, no? Kundi dahil sa ginawa ni Kristo at sinampalatayanan mo. Tayo rin naman ay papawalang sala kung tayo ay sumasampalataya sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Siya ay ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo ay mapawalang sala. So si Abraham po, sa kabila ng age niya na yon, patuloy po na napapurihan niya ang Panginoon ng buong pananampalataya, buong pagtitiwala sa pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Ngayon po, sabi dito, regarding naman po sa Panginoong Hesus, tayo rin ay pawawalang sala kung tayo'y sumasampalataya sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Alam niyo po, yung kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, it is necessary. Kailangan talaga yun para sa kapatawaran ng ating kasalanan at upang tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Yung muling pagbuhay ng Ama sa ating Panginoong Hesus, ibig sabihin lamang po, tinanggap niya yung sacrifice, offering ni Jesus Christ ng kanyang sarili para sa kapakanan ng tao. At ang tao naman na mananampalataya kay Jesus Christ ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang tawag po doon, positionally we are righteous because of what Jesus Christ did. Ang tawag po doon ay great exchange. Yung great exchange po, kailan nangyari ito? Noong ang ating Panginoong Hesus ay nakapako doon sa krus. Yung ating kasalanan, past, present, and future, dala niya doon sa cross. Dala niya sa kanyang kamatayan, bilang pagbabayad. Yung ating kasalanan was imputed to Jesus Christ. And His righteousness, kung sumampalataya ka kay Jesus, was imputed sa atin. Great exchange. Sino ba makasalanan? Tayo. Ba't siya nagdusa? Kasi nga po, siya lamang yung pwedeng ipangbayad kapalit ng ating kaligtasan.
Alam niyo po, dahil sa great exchange ito, binanggit ito sa yung paglalarawan ni Paul sa 2 Corinthians 5:21. Hindi nagkasala si Kristo. Ngunit, alang-alang sa atin, siya ay itinuring na makasalanan. Upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Yan po yung great exchange. Siya matuwid, siya hindi nagkasala, pero itinuring siya makasalanan alang-alang sa atin. At tayo naman, kung mananalig tayo sa Kanya, ay magiging matuwid na tayo sa harapan ng Diyos. Ito po yung larawan niyan. Tayo po, di ba, mga makasalanan, ano nakikita ng Diyos pag tinignan tayo? Yung pagiging makasalanan natin, yung pagiging marumi natin. Tama. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, at ito'y sinampalatayanan mo ang Panginoong Hesus, ang Kanyang ginawa, siya po ay pumagitan sa atin. At pag tinitingnan tayo ng Diyos, kung ikaw na makasalanan ngayon ay tinitingnan ng Diyos, pero nanampalataya ka kay Kristo, sino na nakikita ng Ama? Si Jesus na. Kasi yung Kanyang katuwiran ay nilokoban po tayo. Ang nakikita na ng Ama, yung Kanyang anak na matuwid. Hindi na yung iyong aking pagiging makasalanan. Bakit? Dahil ibinigay po sa atin yung pagiging matuwid ng Panginoon. Medyo mahirap yata yun, nakakalito yata yun Simple po, andito ka, andyan ang Diyos, makasalanan ka, kitang-kita ka, pumagit na si Jesus dahil nanampalataya ka, para malaking kumot, tinakluban ka. Ngayon, pag tinitingnan ka ng Ama, sino nakikita niya? Ang katuwiran na ng anak, hindi na yung pagiging makasalanan mo. Okay? Kaya po yung tao, maraming tao natatakot. Nagsishare kami ng gospel. Nakatakot naman sumampalataya. Paano makakagawa pa ako ng kasalanan? Sino bang hindi? Gusto mo wag na makagawa ng kasalanan? Kung patay ka na. Hanggat nabubuhay ka rito, God knows, makakagawa ka pa rin ng kasalanan. Unang-una, yung paggagawa mo ng kasalanan, hindi na katulad nung dati. Walang habas kang gagawa. Pakialam ko ba? Ginagawa naman ng lahat yun Pero ngayon dahil nanampalataya ka sa Panginoon, hiyang-hiya ka na makagawa ng kasalanan. Minsan naiipit ka, nabibigla ka. Nasasabi ka sa tao, may napapaisip ka sa tao, pero later marirealize mo, hindi pala ito kalooban ng Panginoon. Ayaw ng banal na Espiritu na gawin ko ito. Meron ng ganun. Ngayon. Dahil may pananampalataya ka na sa Panginoon. So yun po ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Lahat ng nanalig, lahat ng sumampalataya ay matuwid na. Kaya ang argument dito ni Paul sa mga taga-Romans, si Abraham nga, dahil sa kanyang pananampalataya, siya'y naging matuwid sa harapan ng Diyos. Kayo din, ang mga kapatid sa Roma, huwag nyo nang ipilit yung anong pang kailangan gawin ng ibang tao upang makamtan ng kaligtasan. Kasi later on, sa mga ibang nagiging usapin nila, sabi ng iba, ay yung mga hentil na yan, para maging kabilang natin, dapat tuliin din sila. Hindi! Yung pagtutuli, exclusive yan sa kanila yan, sa mga Israelita. Ang mahalaga, pananampalataya. Kaya po, alam nyo, yung pinagmulan po natin, general ko na, lahat naman po tayo nanggaling sa dating paniniwala na iniisip natin. Kailangan manampalataya ka sa Diyos. Dapat meron kang mabubuting gawa para makamtan mo ang langit. Tama. Sino po ba hindi galing doon? Lahat po tayo galing doon. Na kailangan mong gumawa ng mabuti para makarating sa langit. Minsan nga hindi na nakakasama sa picture si Jesus Christ Basta magpapakabait ako, makakarating ako ng langit. Yan ang sinabi sa akin. Totoo, di ba? Pag tinanong ng tao, paano ako makakarating sa langit? Papakabait ako. Hindi na yung totoo na kailangan sumampalataya sa Diyos, tapos dapat magpapakabait ka. Ngayon, mas malala na ngayon. Magpakabait ka na lang, makakarating ka sa langit. Pero mali pa rin yung pareho. Okay? Ang sinasabi ng banal na kasulatan, kailangan pananampalataya lamang. Sinong object of faith natin? Ang ating Panginoong Hesus. Okay? Sa Kanya lamang po tayo mananampalataya. Yung pinanggalingan po natin, ang sabi, kailangan may gawa. Mananampalataya ka, kailangan may gawa. Kasi tinignan ko, meron palang written rule.
Hindi ko lang kung familiar kayo sa Council of Trent. Canon 9, sabi, ang sino mang nagpapahayag na makakamtan ang kaligtasan o pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Pakasumpain siya. Council of Trent, Canon 9. Nasusulat po yan sa doktrina ng Catholic Church. Na ang tao magsasabi na makakamtan lamang ang kaligtasan by faith alone. Sumpain ka. Dahil ipinipilit nila, makakamtan mo ang kaligtasan paano? Palataya sa Panginoon Hesus, plus mabuting gawa. Pag walang mabuting gawa, hindi kumpleto. Para sa kanila, hindi sapat yung ginawa ni Jesus Christ sa cross. Pero sa atin, na tinitingnan natin na sinasabi ng banal na kasulatan, paulit-ulit, pananampalataya lamang sa ating Panginoong Hesus. Okay. Ngayon, mga kapatid, application, no? Sa buhay po natin, sino po ba ang hindi nakakaisip na pag nakagawa ako ng kasalanan sa Panginoon, gusto ko nang lumayo sa church, gusto ko nang huwag magpakita sa mga kapatid. Naranasan nyo ba yon? Maraming ganyang Kristiyano. Bakit? Kasi sa kanila, madalas nakadepende yung kung ano yung pakiramdam. Meron nga mga kapatid, sinasabi nila na nanampalataya sila sa Panginoon, pero hindi nila mapanghawakan yung katotohanan ng buhay na walang hanggan ay pinagkaloob ng Panginoon. Kahit sinasabi nila na nanampalataya ako, hindi pa rin ako sigurado pag namatay ako, saan ako pupunta eh. Hindi ganun. Kasi hindi dapat sa pakiramdam. Saan ka magbabase? Sa katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan. Si Abraham po, yung mga binanggit po dito ni Paul regarding Abraham sa chapter 4, bakit hindi binanggit ni Pablo yung mga kahinaan, mga pagkakamali ni Abraham? Diba? Anong ginawa niya noon? Nung pumunta silang Egypt, uy, sabihin mo, magkapatid tayo para hindi nila ako patayin, ha? Sabihin mo sa paraon, ha? Ang ginawa, kinuha ng paraon yung asawa niya, nagalit ang Diyos, o pinarusahan yung paraon. Hindi mo sinabi, magkasawa pala kayo, ba't sinasabi mo magkapatid kayo? Taksil din si Abraham. Sabi ni Sarah, tagal naman tayong bigyan ng Lord ng anak. Sipingan mo nga itong alipin ko at nang sakin magkaanak ako. Anong ginawa ni Abraham? Wag. Hindi naman ganun. O sige. Tinanggap niya, nagkaroon siya ng anak. Sino? Si Ismael. Kaya itong mga anak na ito, nag-aaway hanggang sa panahon na ito. Hindi po binanggit sa chapter 4 ng Romans ang naging kahinaan at mga pagkakamali ni Abraham. Bakit? Gusto po i-present ng Diyos yung buhay ni Abraham sa kanyang pagiging gracious God. At titignan po natin, anong tinignan ng Diyos sa buhay ni Abraham? Yung kanyang pananampalataya. Ikaw na mananampalataya ng Panginoong Hesus, hindi ka nag-iisa kung nakakagawa ka ng pagkakamali. Kung nag-i-struggle ka, may mga challenges ka sa buhay mo. Tandaan mo, sa harapan ng Diyos, ang nakikita niya, yung katuwiran na ni Jesus Christ dahil nanampalataya ka kay Kristo. May nagagawa akong mali eh. Pero hindi solusyon yung lalayo ka sa Panginoon. All the more kailangan mo ang presensya ng Panginoon. All the more kailangan mo ang salita ng Diyos. All the more kailangan mo ang pananalangin. Diba? Hindi pa pwedeng ayoko nang pumunta sa church. Nakakahiya. Ganito yung mga ginawa ko. Sasabihin sa inisip ng demonyo, oo nga, wag ka nang umattend doon. Wag ka nang pakita sa mga kapatid. Hindi ka karapat dapat. Nakakahiya yung ginawa mo. Yan, ang katrabaho ng demonyo. Dadayain ka. Magsisingaw siya mga bagay na upang panghinaan ka. Mapapakinabangan pa ba niya kaluluwa mo kung mananampalataya ka ng Panginoon? Hindi ka niya mapapakinabangan. Ano pakinabang niya? Nawawala yung kagalakan mo kay Kristo. Kaya tayo mga kapatid, no? Si Abraham hindi pinakita, hindi binanggit sa Romans chapter 4 yung kanyang weaknesses. Yung mga flaws niya. Hindi siya perfect. Katulad natin. Pero hindi solusyon. Tandaan natin, hindi po tayo nakabatay sa approval ng kapwa natin sa atin. Saan tayo nakatingin dapat? Ang iniisip mo kung ano ang sasabihin ng Diyos sa iyo. Pag namatay ka, aanhin mo yung sasabihin ng mga tao, bait pa naman niya, napakadami niyang pwede pang gawin sa mundo. Wala nang kwenta yan! Anong maganda doon? Pag namatay ka, sasabihin sa'yo ng Panginoon, well done, my good and faithful servant.
Yan dapat ang nilulook forward natin mga mananampalataya. Kaya bilang Kristiyano, hindi ubra yung matampuhin ka lalo sa Diyos. Yung mga sirkumstansya ng buhay mo, wala ka ng ibang sinisi kundi yan. Kasi hindi! Because at times, you made poor decisions. Yung mga poor decisions po natin, may consequences po yan. Huwag mo sisisihin ng Panginoon. All God did was to provide a solution para makarating ka sa langit by giving away His Son to pay the penalty of your sins. Dahil sa pagmamahal po ng Panginoon. Yung mga tao na punta sa impyerno, bakit niyo ba ako pinapunta rito? Bakit niyo ako dinala rito? Bakit niyo ako pinarurusahan? Diyos ko, bakit na ganyan? Tama ba yun? Hindi. Kaya ka nasa impyerno dahil it's your choice. Tinanggihan mo yung iniaalok ng mga tao na makamtan mo yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ayoko nga, mas magtitiwala pa rin ako sa kaya kong gawin. Magpapakabait lang ako, basta. Alam niyo po, it's not what you can do. It's what Jesus Christ did.